At eto mga kababayan, dating Senator Drilon, nilaglag ng harapan si Senator Hontiveros mga kababayan, no? Ukol sa usapin ng insertion mga kababayan. Naku po, ano kaya masasabi ng mga kakampings nito kababayan? Kasi kasapi nila to mga kababayan, si Drilon, di ba? Sumusuporta to kay Lenny ata mga kababayan nung nakarang eleksyon. Tapos eto, sinabi niyang insertion at saka yung sinabi ni Madam Risa Hontiveros na ano yun mga kababayan, na may amendments mga kababayan, baka yung tila nag-aminda ka ay pareho lang mga kababayan. Sapul dito, si Madam Risa Hontiveros mga kababayan. Eto, pakinggan natin ang kabuang balitang ito mga kababayan. Ang kapwa kakamping ni Senator Risa Hontiveros na si Franklin Drilon ay tila inilaglag na siya sa pagtanggi ni Senator Risa Hontiveros na mayroon siyang 3 billion na budget insertions ay tila taliwas sa sinabi ng kanyang kapwa kakamping na si dating Senator Franklin Drilon. Sa naganap kasi na interview ni Katunying kay dating Senator Franklin Drilon, dito ay natanong ni Katunying si Franklin Drilon na ano ba ang pinagkaiba ng insertions at amendment. Dito ay sumagot na si Drilon at ang kanyang sabi walang pinagkaiba. Wala po. Yun lang mga kababayan, mismo ng kasamahan niya ni Riza mga kababayan, Dilawan at saka kakamping din yan si Senator Drilon mga kababayan. Walang pinagkaiba kabayan. Pareho po yan. Ang insertion ay amendment po. Baka naman biglang magalit. Wait lang mga kababayan Baka di na briefing itong si dating Senator Franklin Drilon mga kababayan Wala di ata to updated sa balita mga kababayan na itong si Risa ay na nag-post sa kanyang social media na hindi ako nag-insert yan, di ba? Nag-amen lang. Naku po mga kababayan. Ang mga kakamping kay dating Senator Franklin Drilon dahil sa kanyang naging pahayag na walang pinagkaiba ang insertion at amendment. 4 na beses nang naging Senate President itong si Senator Franklin Drilon. Ilang beses na ding naging Senate Majority Floor Leader. At higit sa lahat, dati siyang naging Chairman at Pangulo ng Liberal Party. At tanggapin nyo na lang kakamping na galing mismo kay Franklin Drilon na isang parte ng Liberal Party, ang insertion at amendment ay pareho lang. Walang pinagkaiba. Iyan ang masakit na katotohanan. At dahil dito'y naglabas din ng resibo si Direk Daryl Yap na di umano'y ang 100 million worth project mula sa pagpapala daw ni Senator Risa Hontiveros sa Barangay Sinili, Isabela ay tila questionable para kay Direk Daryl Yap. Ang naka-highlight na construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago, Isabela ang tinutukoy ni Direk Daryl Yap na 100 million. Ayon sa post ni Direk Daryl Yap, dahil marami akong followers sa Norte, may nag-send po sa atin itong mga larawan at videos sa comment section ng 100 million worth project mula sa pagpapala ni Senator Risa Hontiveros. Ano po ang tawag sa kaput inahan na yan? At sa video na ipinakita ni Direk Daryl Yap ay tila nasaktan ang mga kakamping. Kaya't ang Facebook page na Certified Kakamping na nagangalang Nutriban, tinawag na fake news si Direk Daryl Yap ang kanilang depensa. Daryl Yap, October 5 pa lang ngayon at kakapirma pa lang ng notice to proceed noong September 22. Kaya kung tinawag mong ghost project ang Sinili Flood Control, ibig sabihin ghost din ang utak mong walang laman. Ang lakas mong kumuda sa 100 million na legal na proyekto. Pero pag kay Amy Marcos na may 5.912 billion ayon kay Taberna, bigla kang nawalang parang signal ng fake news mo. At sinagutin ito ni Direk Daryl Yap. Muli nating sasagutin ang mga kaliwang page na Nutribundok Republic. Pansinin ninyo ang gigil ng mga words nila. Ang claim ng mga bundokeras, kaka-award lang daw o kaka-release ng notice to proceed. Meaning, nagsisimula pa lang daw sila. Number 1, oo naman, alangang September 22 to October 5, may kaperasong Toblerone na kayong naitayo. Gets naman ng mga tao yan. Wala namang nag-construction na ganon. Walang bakas ng semento, buhangin o truck.
Kaya nga pinicture ng mga residente kasi walang nangyari. Ang point nila, bakit di mo napasagutin ang gumawa? Kung popondohan, baka wala ulit mangyari. Ang problema kapag nasanay kayong magtago, nagtatago rin ang mga common sense nyo at iniisip nyong ganoon din ang mga nasa patag. 2. Ipagpalagay natin yan ang dinatnan ng opisina ni Santa Risa nyo. Wala pang Santa Risa, nangyayari. kabayan. Bakit niya popondohan kung kahinahinala na ang nadatnan? Nasaan ang resibo nyo ng findings? Di ba kung maanomalya, huwag pakialaman. Dapat imbestigahan muna. Kakamping clients yan. Mga residente na mismo ang nagsabi, nakatiwangwang, bakit magbibigay ulit ng 100 million? Notice to proceed? Anong itutuloy dyan? Hindi sinita, hindi kinwestiyon, proceed talaga? So yung naitayo dyan, yan ang goal talaga? Naku, bundokeras, dapat maituwid yan. Alam na palang kaletsahan, i-sponsoran pa. Number 3, nag-send ng link si Director Yap. Yan ang sagot ni Aimee sa ikinakumbulsyon nyo. Paliliitin mo pa ang 3 billion ni Risa to 100 million ha? Habang ang lahat ng proposed ni Aimee ay lahat FLR. For late release, sayang no, nabahira na, isama nyo na lang ulit paakyat. Kinwestiyon din ni Jay Sonza ang isang naka-highlight na proyekto di umano ni Risa Ontiveros na construction of flood control structures along Kamiling River Cabcab section, Cabcab Mayuntog, Tarlac na nakakahalaga ng 75 million pesos. Napatanong si Jay Sonza, sino daw ang proponent ng flood control project na ito sa Tarlac? Na kung lilimiin daw natin ang dokumento ng Senado, ang amendment o tanim pondo daw ay mula sa talaan ng mga susog ni Senator Risa Ontiveros. Ayon sa post ni Jay Sonza, sino ang proponent ng flood control project na ito sa Tarlac? Kung lilimiin natin ang dokumento ng Senado, ang amendment o tanim pondo ay mula sa talaan ng mga susog ni Senator Risa Ontiveros. Isang halimbawa, ang flood control project sa Barangay Kubkob, Mayontok, Tarlac na nagkakahalaga ng 75 million pesos na ayon sa Senate record obtained by broadcasters Jerry Baha and Anthony Taberna. Bukod sa hindi natapos, unfinished project, ito ay sira-sira na. Baka gusto po ninyong magpaliwanag, Madam Chair Risa. Samantalay na-miss daw ni Badarahug si Romualdez dahil sa panahong ito ng kalamidad at sakuna, magagamit ang mga pinamimigay ni Romualdez ng mga AIX, tupad at kung ano-ano pang ayuda na cash assistance. Dahil nga naglunsad si BBM ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga nasalantan ng lindol. Eto mga kababayan pakinggan natin to, itong 20 kilong bigas mga kababayan na ibinenta mismo dun sa Cebu pa mga kababayan. Pambira mga kababayan Buti na lang sana nilibre na yun mga kababayan. Ginawa pang negosyo mga kababayan. Nako po, nako. Di ba yun yung mga sentimento ng mga nasalanta ng lindol mga kababayan. Bakit ibinenta pa nila mga kababayan yung bigas? Di man lang nila ibinigay mga kababayan, di ba po? Yung mga kakalapit ngang lalawigan mga kababayan sama-sama para makapagbigay doon sa nasalanta ng lindol mga kababayan. Tapos itong pamalaan natin, magbibenta pa ng bigas mga kababayan. Kahit sabihin natin 20 kilos yang na bigas na yan mga kababayan, halos yung mga nasalanta nun mga kababayan walang pera. Di ba? Baka ibig sabihin na mga kababayan, yung ibinigay nilang kaunti mga kababayan nung pagdating ni BBM doon ay baka yun din yung gustong ibili mga kababayan. So matotal mga kababayan, business as usual yung ginawa nila. Mautak na lang mga kababayan Grabe mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Kuya mga kabayan ano ngayon ang ipambibili ng mga tao doon sa Cebu? Ang nakakatawa at nakakaasar na reaksyon ni Badarahug, panoorin natin. Na-miss ko bigla si Speaker Martin Romualdez. Kasi sa ganitong pagkakataon, dapat dito niya pinakita yung kanyang mga tupad, AIX, Tama ka ano ba? AKAP, at kung ano-ano pang mga pinamimigay sa tao. Kasi yung ginawa ni Marcos, dinala niya doon yung 20 pesos na bigas. Walang pambili yung tao. Kailangan si Martin Romualdez.
Hindi mga kababayan, natatawa lang tayo dito pero di ba, nakakaawa yung sitwasyon sa Cebu mga kababayan, yung mga nasalanta. Di ba, nasalanta na nga, pagbintahan mo pa ng bigas mga kababayan. Di ba mga kababayan, tapos yung ibinigay na tent, di ba, yung ginamit pa noon sa COVID-19 mga kababayan. Ikaw yung nasalanta mga kababayan at yung tent na ginamit nyo ay dating alam mo na may nakamamatay na sakit mga kababayan. Gaganahan ka pa bang, di ba, sumilong sa tent na yun mga kababayan? Ang bihira mga kababayan, di ba? Kasi si Martin Romualdez ang magbibigay ng pera pambili ng bigas. Tama. Di ba? Asan yung tupad? Wala. Nasaan yung AIX? Wala. Wala. Ang sagot ko dyan, kuya, no? Wala kasi tapos na yung eleksyon, kuya. Kuya Mandarahon, tapos na. Yeah. Wala na, di ba mga kababayan, yung pabida version, wala na mga kababayan. Di ba, yung mga congressman na todo suporta sa AX, AKAP nila mga kababayan, asa na ngayon? Ilabas nyo na. Utot nyo. Nasaan yung AKAP? Wala. Wala. Pero nandun yung bigas. Ang bihirang buhay ito. Binenta. Yun lang. Sayang ang bayot. Mukhang hindi na paghandaan ito ni Senator Risa Ontiveros. Dito siya nagkamali na ang insertions pala ay pareho lang ng amendment na kanya namang itinanggi. Si dating Senator Franklin Drilon na ang nagpatunay na pareho lang mga insertion at amendment. Magagalit kaya ang kakamping kay Drilon? Magagalit kaya mga kababayan? Talaga mga kababayan, no? Itong si Madam Risa Ontiveros. At hinamon pa to ni Katinying mga kababayan, itong si Madam Chair na kasuhan mga kababayan kung may mali. Tapos ngayon mga kababayan, nako po, Madam Risa. Ikaw kabayan, anong masasabi mo? Ukol. Sa balitang to, magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Kabayan, God bless us all at manalangin po tayo sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo at lindol, mga kabayan.